Sa puntong ito makakasama po natin ang mismo pong mga magulang ng biktima sina Mrs. Rebecca at Ginoong Ray Ramirez na naririto po mismo sa aking tabi. Magandang hapon po sa inyo at una-una po nakikiramay po kami. Maraming salamat. Sa ngayon po ba, gaano po kalaking puwang ito pong naiwan po ng ni Kakay po? Mahirap i-measure yung puwang yung space. Lagi siya nasa isipan ng mga magulang. Ikaw ang nasa posisyon ng mga magulang na namatay. Yung sinasabi mong puwang, hindi mo masasabi gaano kalaki o gaano kalaki. Sa ngayon ho, kanina ho, parang nabanggit nyo itong pagbabawal sa mga field trip. Ano po yung naisipa din sa ipabot sa ating mga pamunan ng DepEd? Una, hindi dapat pagbawal ang continuous learning education. Ang dapat ipagbawal, kung wala naman sa curriculum at magiging dangerous para sa part ng estudyante, dapat alisin na lang. Kasi kung ang curriculum ay para academics, yun naman ang kailangan kung kayo maghahanap buhay at magninegosyo. Kung ako'y mananawagan kay Secretary, Brother Arwin Luistro ng Department of Education, silipin nila yung curriculum ng field trip. Kung merong extracurricular activity, magbigay sila ng mga projects or other activities na pwedeng kapalit ng field trip. Or tayo naman, nagpi-field trip nung araw, pupunta tayo sa museum, sa bahay ni Rizal, sa Manila Zoo o sa Nayong Pilipino. Walang danger na nangyayari. Education pa rin. Hindi ko naman inaalis yung camaraderie para sa mga estudyante, yung development na kanilang intellectual. Ang alisin natin, yung disgrasya. Baguhin natin yung sistema ng safety, yung kaligtasan ng ating mga anak. Mahirap mangyari sa mga magulang na may mga anak na ginagapang mo sa pag-aaral. Magtitinda ka ng pagkain para mapag-aaral mo mga anak mo. Ayaw na nating mangyari sa iba yun. Apa. Aling Rebecca, kung meron ho kayong mamimiss kay Kakay, ano po yung unang bagay na yun? Lahat po sa kanya. Wala po sigurong magulang na may tamang words na i-describe kung ano yung mamimiss sa kanya. Gumigising ako sa kanya araw-araw para ipaghanda siya sa pagpasok. Ngayon, paano ako gigising, Jiggy? Wala na yung anak ko. Namatay ng walang kabuluhan, senseless death, di ba? Tapos winasak pa yung mukha niya. As mother, yung anak mo ang pinakamaganda sa tingin mo. Ngayon, bangkay siya. Ang pangit niya, hindi siya yung nasa kabaong. Walang words na makapagde-describe sa pain ng nadarama ng isang magulang na nawala ng anak. Apo. Aling Rebecca, yun yung paghahabol natin dito para kahit papano mabigyan po ng hustisya yung pong pagsasampa ng kaso nyo tuloy-tuloy po dito sa driver. Regarding that, yung husband ko na lang. Meron kaming si Attorney Gonzales, magbibigay siya ng mga advices. Ito, nakausap na namin kanina, nagpunta dito si Superintendent Delorino, kasama rin yung outbound coordinator. Tuloy-tuloy pa rin ang magiging kaso. Para mabigyan ng hustisya. Yung hustisya ng pagkamatay ng walang kabuluhan, ng walang kapararakan para sa isang estudyante, sa isang munting anghel. Lahat tayo may minamahal na anak. Apo. Hindi mo masasabing I love you kapag wala ng anak mo. Dumating ka, nakita mo, nakadilat ang mata. Patay ng anak mo, nakadilat pa mata. Nung dumating ka, malalaman mo, nakapikit. Biglang pagtalikod mo. Daddy, mami, paalam po. Mahal ko po kayo. Hindi niya nasabi, pinikit na lang niya basta yung mata niya. Pagdating namin, pagkahaplos, iglap lang namin nakapikit na. Inintay lang niya kami. Inintay lang. Magulang, ang nagpapikit sa mata ng anak mo, pero bangkay. Gabi-gabi, matulog na kayo. May pasok pa kayo, pinatutulog mo. Ito, gusto mo bang ipikit ang mata ng anak mo, pero bangkay. Walang magulang na may gusto nun. Talaga. Hindi ko rin po mamalam kung paano i-compose yung pakikiramay namin dahil damang-dama po namin yung sakit na pinagdadaanan niyo. Pero sa ngalan po ng buong team ng QRT, kami po ay nakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. Pagpapaunlad sa panayam nito, maraming salamat.